Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. I hope na nasa maayos po kayong kalagayan sa gitna po ng pandemya. At maraming salamat po sa muling pagsama sa gawain ng Panginoon sa ating pananalangin sa Kanya. At bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos at ipanalangin ng bawat isa, tayo po muna ay magbigay ng papurihan sa ating Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Nawa po ay maayos ng bawat isa. Bago po tayo magpatuloy sa ating sama-samang pagdadalaginan, tayo po muna ay magsiawit. Samahan niyo po kami sa pag-awit ng awiting ito na papuri para sa ating Diyos.
blessed day to everyone. At this moment, let ourselves be ready for hearing the Word of God. Let us focus on the message today and let us open our hearts and minds and let the Holy Spirit move and guide us as we meditate on God's words. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa gabing ito ay muli tayo mag-aaral ng kanyang salita. Kung natin pagbulay-bulayan ang mga talata na ating pong pag-aaralan sa gabing ito. At nais ko pong samahan niyo ako. Buksan po natin ating Biblia sa aklat po ng Matthew 6, verse 25 to 34. Matthew 6, verse 25 to 34. Ito po ang sinasabi. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It is not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They not labor or spin. Yes, I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, it is here today and tomorrow is thrown into the fire. He will not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Basahin po natin sa Tagalog, Mateo 6, talatang 25 hanggang 34, sa salin ng Ang Biblia 2001. Ito po sinasabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin dahil sa inyong katawan o kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan nyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nag-aasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Talatang 27. Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo napapalisa tungkol sa pananamit? Pansinin nyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki, hindi sila gumagawa o humahabi man. Talatang 29. Gayun may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalwalhatian, nalagyan niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang panampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa at magsasabing, ano ang aming kakainin? Ano ang aming inumin? Ano ang aming isusuot? Sapagkat pinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama na sa langit, kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Talatang 33. Ngunit hanapin mo ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34, kaya't huwag niyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas
ang mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Purihin ang kanyang mga salita. Tayo po na manalangin. O aming Diyos, na dakila sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po mag-aaral ng iyong salita. Nawa ang iyong banal na spirito ay kumilos po sa amin, mabukas po ng aming mga isip upang maintindihan po namin ang anumang bagay na gusto namin matutunan, na maunawaan namin ang mga bagay na gusto mo naming maintindihan. Tulungan mo kayo, Panginoon, gabayan mo kami. Ikaw ang manguna po sa amin pong pag-aaralan. At nawa anuman ito, Diyos, ay ito'y mailapat namin. At amin po itong maging pamantayan sa amin pong buhay bilang manampalataya. Salamat pong muli. Ito pong amin dalangin sa inyo sa pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay nasa ika-7th month na ng ating quarantine, ating lockdown. So, mahaba-haba na rin panahon, mahaba-haba na rin buwan, no? Ilang buwan na rin na tayo ay nasa ganitong sitwasyon. So, marami ng mga tao nang talagang nag-worry. Marami nang dumadanas ng anxiety, pangamba, takot, kung ano na magiging future sa mga darating na araw, darating na buwan at taon, ano na mangyayari sa atin, sa buhay natin. So talagang nandun na yung pangamba. Kaya mahalaga na minabuti ko na ating balik-balikan yung mga talatang ito na ating binasa. Upang maisip natin kung ano ba yung sinasabi ng Diyos para sa ating kalagayang ito. Kung ano ba ang dapat nating gawin upang ma-overcome natin ang pagsubok na to. Yung anxiety, meron po tayo. Yung worry. Although itong subject na to ay marami ng mga speaker na tumalakay dito, pero nais ko na muli natin itong balikan sa panahon ngayon ng pandemic, no? Upang magkaroon tayo ng comfort at magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso sa gitna ng pandemya. Sabi po dito sa talatang 25 na ating binasa kanina, sa po ng Mateo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong inimin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba tigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So, ang Panginoon palagi itang nagsasabi ng sinasabi ko sa inyo, I tell you, tuwing magsasalita siya, nagbibilin siya, lagi niya sinasabi na, I tell you, sinasabi ko sa iyo. Mapapansin natin doon sa aklat ng Juan 3:3, no? Sinasabi niya kay Nicodemus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Andun din yung sinasabi ko sa iyo. Maliban ng isang tao pinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo, sabi niya ng Panginoon. So, yung salitang sinasabi ko sa inyo, ito yung sinagsasalita ito, hindi lang isang prominenteng tao, isang powerful na tao. Ito'y Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Diyos na nakatawang tao. So, meron siyang authority na sabihin ito, na sinasabi ko sa iyo. Diba? Yung assurance na yun. Kung nagbanggit ang Panginoon na sinasabi ko sa iyo, may assurance na yan ang mangyayari. Kapag siya ang may lalang ng langit at lupa. He has the power and authority. Siya may kapangyarihan na gawin at sabihin ng mga bagay na ito with authority. Diba? Sapagkat siya ay Diyos. So sabi sa atin, huwag tayong mabalisa. Sino tayo para hindi sundin ang sinasabi ng Panginoon Diyos? Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mag-worry. Diba? Sa ating kakainin. At dahil nga tayo ay mas mahalaga ba yung buhay kaysa sa pagkain? At ang katawan kaysa damit? Mas may mahalaga pa kaysa pagkain, kaysa damit. Ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating relasyon sa ating kapwa. Yan ay mahalaga. Hindi lang yung pagkain. Hindi lang yung pananamit. Iba pang mga bagay sa buhay natin. May mas mahalaga pa dyan. Yung ating pagkilala sa ating Panginoon. Yung ating malalim na
relasyon sa Panginoon at sa ating kapwa. Mahalaga yan. Huwag tayo mangamba. Tayo mangamba sa bawat buhay, sa bawat pagsubok sa ating buhay. Yung pong worry is a part ng ating emotions. Isa part din ng ating emotions. Lahat po tayo mayroong worry sa katawan. Lahat tayo ay mayroong ganitong attribute, mayroon tayong kasi yan, excited tayo. Ito yung part ng ating emotion. Ano dun yun sa ating emotion? Ano dun yun sa ating personality na meron tayong worry. At minsan ay dumarating na lang ito kahit di mo hanapin. May mga worry tayo na bigla na lang darating sa buhay natin. At tayo ay matatakot. Katulad, halimbawa, ng mga apostoles nung sila naglalakbay sa dagat, na nakaranas sila ng matinding bagyo, nag-worry sila, takot sila. Sinising nila yung Panginoon na natutulog. Diba? Nanirebuke sila ng Panginoon. Bakit kayo natatakot na andito ako sa tabi ninyo? Ano yung kinatatakot ninyo? Sa atin ganun din eh. Madalas tayo nag-worry. Madalas tayo nangangamba. Sa buhay natin, sa kinabukasan, tayo anak ng Diyos. Diba? Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam natin na nandiyan ang Panginoon sa atin. Na hindi tayo iiwanan. So why worry? Lahat na tayo sinasabi ko na ang worry nandiyan palagi sa ating mga buhay. Huwag lang natin itong sabihin, i-focus lang natin buhay sa worry. Diba? Meron sinabi si Martin Luther, ito i-quote ko sa inyo. Sabi rito ni Martin Luther, you can stop the birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. So, hayaan daw natin yung ibon na dumapo sa ating mga ulo. Diba? Darating at darating yan. Hindi natin sila mapipigilan dumapo. Pero, huwag nating hayaan na mamahay sa ating ulo. Mamugad sa atin ang mga ibon, di ba? So, ibig sabihin, yung worry talagang dadaan at dadaan yan. Parang bagyo yan. Pero lilipas at lilipas yan. Huwag nating hayaan na manatili sa atin. Huwag nating hayaan na manatili sa ating buhay yung worry, yung pangamba, yung pag-aalala. At ito yung magdudulot sa atin ng hindi magandang sitwasyon, hindi magandang kalagayan ng pag-worry. Diba? So lahat ng worry na dumarating yan eh. Kailangan lang natin siguro siyang wag natin siyang i-baby, yung mga worry natin sa buhay. Actually, ang worry, meron itong minsan, ito sinasabi natin, tinitingnan natin ito as negative, meron din itong positive na aspect sa buhay natin. Kaya nga, pag ating itong inokus yung ating buhay sa worry, hindi tayo mga problema. Pero may mga worries na positive para sa atin. So, halimbawa, umalis ka, lumabas ka ng bahay. So, naisip mo, meron ka pala nakasalang na niluluto na naiwanan mo. So, magwo-worry ka ngayon, di ba? Ano ba nangyari sa niluluto ko? Baka nasunog, di ba? So, babalikan mo siya. So, ito yung mga worry na hindi naman to, baga, hindi so totally negative. So, instinct mo to, yung bang, ano nang damdamin mo to na baka magkaroon ng hindi magandang pangyayari dahil sa iyong pagkalimot doon. So, nagwo-worry ka, pero kaya nga, naging positive sa'yo sapagkat, kung totoo nga na naiwanan mo, di, at least nakita mo na nagawa mo ng paraan. So, halimbawa, yung anak mo, papasok, wala namang bagyo, wala namang signal, pero malakas ang ulan, talagang matindi ang ulan, walang signal. So, nag-worry ka. Sabi mo sa anak, huwag ka nang pumasok, anak, kasi malakas ang ulan, kahit na walang bagyo, walang signal, baka mabaha ka, mag-worry kasi kung baka abutin ka ng baha, di ba? So, ganun yung mga worry natin na minsan may pakinabang sa atin. Kailangan yung mga worry talaga na masyado natin binibigyan natin ng importansya na maging negative sa ating buhay. Kasi kung tutuusin, kung gusto mo lang mag-worry, ito lang katawan natin, mula ulo hanggang pa. Kung gusto mo lang mag-worry, pwede tayong mag-worry. Sumasakit ang dibdib mo.
So iniisip mo lang agad na, ano ba, sakit sa puso? May sakit yata ako sa puso. Meron kang bukol, naku, may cancer yata ako, di mag-worry ka. So yun lang mga ganun eh. Oh. Parang kung gusto mo lang mag-worry, hindi ka nalalayo. Yung katawan mo lang, pag-isipan mo lang, mangamba eh. Di, naranasan mo yung worry, di ba? So, nandiyan dyan ang worry. Huwag mo lang natin itong ipopokus yung ating buhay sa pangamba. Tayo nakakulong sa worry, walang mangyari sa ating buhay. Kagaya ng ating mga mata, di ba? Meron tayong mata na maraming makikita. Ang mata natin talagang, kahit yung bituin, pwede mo matignan, malayo. Dahil maraming makikita ang mata. Ngayon, kung mata natin, ipopokus lang natin sa mga bagay na hindi maganda, marami ka naman makikita ang magandang bagay. Bakit ipopokus mo yung mata mo sa isang bagay na hindi ka nais-nais? Gawa sa isang dagat, katanaw ka sa dagat. Kita mo, magandang mga tanawin, pero merong porsyon doon na pangit, ang daming basura. Doon mo tututok yung mata mo. Diba? So, kailangan naman, sa dami ng makikita mo, ba't yung pang nakita mo? Diba? Sa dami magagandang buhay, magagandang pangyayari sa buhay mo, bakit parang pilit mong tinitignan yung mga kasama sa'yo? Kagaya ng ating pag-iisip, napakalawak ng ating pag-iisip. Lahat pwede natin isipin. Anything under the sun, pwede natin isipin. No? Lahat ng mga bagay dito, pwede mong imagine, pwede mong isipin, pwede mong magbulay-bulayan, ano man yon. Bakit ipopokus mo yung sarili mo sa negative? Bakit ipopokus mo yung sarili mo sa nag-aalala ka palagi? Di ba? Nag-aalala ka lang. Bakit kailangan mo i-focus? Doon namin maraming iisipin. Ang isipin mo, i-focus mo lang sa pag-aalala. Di ba? Alam po niyo lahat ng bagay dito sa mga, meron pong tinatawag na equilibrium, yung bang balancing. Di ba? Kasi yung kanang worry, yung worry nga may positive aspect, pero kung extreme yung worry, yun na masama. Diba? Laging may masama, kailangan balance eh. Gaya naman sa physical. Ang buhay natin kasi yung physical, mental, at emotional, kailangan balance. Diba? Gaya sa pagkain, dapat masyadong maalat, hindi naman pwedeng hindi maalat, o kaya sobrang tamis, o sobrang tabang, dapat balance, o yung mga tama lang. Ay nga yung expression ngayon ng mga kabataan, yung sakto lang. Diba? Kasi temperature, di ba sa temperature, dapat hanggang 37 lang. So, ganun din sa ating mga negative aspect. Kaya nga ang buhay, negative at saka positive. Kung puro positive ka, hindi rin maganda, di ba? Kailangan may halong negative. Kagaya ng baterya. Hindi pwedeng positive lang, hindi tatakbo yung baterya. Kailangan may negative. Diba? Pero dapat iba-balance mo. Kailangan meron itong maintaining yung equilibrium na sinatawag natin. Hindi pwede yung sobra, hindi rin pwede yung kulang. Yung sobrang worry, makakasama sa atin. Diba? Pero may mga worry na nakakabuti sa atin. Diba? Yun yung mga instinct natin eh. Diba? So, kailangan natin talagang i-balance ang ating buhay. Too much worry will ruin your life. Diba? Sabi dito sa aklat po, sa James 4:7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will free you. He will free from you. Resist the devil. Hindi naman ito yung devil dito, hindi sinasabi yung literal na devil na may sungay na papalapit sa. Hindi ito yung mga evil thoughts sa buhay natin eh. Minsan yung mga worry natin, ito yung mga evil thoughts ko minsan, yung mga bagay, yung mga pag-iisip na hindi nakakabuti sa atin. O mga pag-iisip na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung iwasan natin, sabi rito. Flee or resist the devil, di ba? Ayusin natin sa isip natin yung mga bagay na makasisira natin. Yung pag-agam-agam, pag-aala-ala. Kasi pag nag-isip tayo ng ganyan, yun yung mamamanipis sa ating physical na katawan, maapektuhan ang ating physical na katawan. Ito yung magiging anxiety, magiging depression. Ito ay kadahilanan ng magiging sakit natin. So, iwasan natin ang magang evil thoughts na ito sa ating puso, sa ating mga buhay. At isipin lang natin, i-focus natin ang ating mag-iisip sa blessings ng ating Panginoon. Sa verse 26, sabi ito, tingnan nyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nag-aasik o gumagapas, nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Pero napakaganda nito, halimbawa ng Panginoon,
Hilimbawa niyo yung ibon. Ba't yung ibon na yan? Hindi na kailangan magtanim, hindi kailangan gumapas o mag-imbak. Pero pinapakain daw sila ng amang nasa langit. How much more tayo? Mas mahalaga tayo kaysa sa mga hayop. Diba? Kasi tayo ay, we are masterpiece ng Diyos. Tayo, we are created in the image of God. Diba? Napaka-precious natin sa Panginoon. Napaka-precious natin sa Diyos. Diba? In fact, dahil nga sa awa sa atin ng Panginoon, na huwag tayo mapahamak, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Ano ba dapat gawin ng Diyos para may pakita niyo yung pagmamahal sa atin? Yung pagiging precious natin, pagiging mahalaga ng ating buhay sa Diyos. Ano pa dapat gawin ng Diyos para may pakita niya? Diba? Mas mahalaga tayo, mas higit na mahalaga kayo kaysa kanila. Mas mahalaga tao kaysa sa mga hayop. Diba? Sabi sa 27, sa latang 26, sino sa inyo na dahil sa pagkakabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Kung ba tayo nag-worry, ano bang magandang itong sobrang pag-aalala? Ano ba yung magiging magandang mangyayari ito sa atin? Di ba? Hahaba yung buhay ba natin pag nag-worry tayo? Madudugtungan ba yung ating taon ng buhay pag nag-worry tayo? Ba hindi. Masusolusyonan ba natin yung problema kung tayo sobrang nag-aalala? Nasusolusyon ba natin ang matindi nating pagsubok kung tayo ay mag-aalala? Sa verse 28, sabi rito, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin nyo ang mga iliryo sa parang kung paano silang lumaki, hindi sila gumagawa o umahabi man. Gayun man, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. Talatang 30, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan na itatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan? O kayong maliliit ang panampalataya? Ito talks more on materialism, di ba? Ang tao kasi naging materialistic. Naging materyoso ang tao, lalo na sa panahon na yun. Nakatuon ang tao sa material na bagay. Itsura, di ba? Mas mahalaga ba yung itsura? Yung panlabas natin itsura? So, mas importante yung ating inner beauty. Yung panglabas nating anyo, ito'y parang palamuti lamang. Kung maganda nga itsura mo sa labas, kulit madumi naman ang iyong kalooban, ito yun. Tayo ba'y makakaharap sa Panginoon? Madumi rin tayo sa harap ng Diyos. Madumi rin tayo sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa aklat ng unang 1, 2, 15 hanggang 17. Unang 1, 2, 15 hanggang 17. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. At ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagdanasa ng laman, ang pagdanasa ng mga mata, at ang pangmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At 17, ang sanlibutan at ang pagdanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So lahat ng mga bagay na nakikita natin na material na mga bagay, ang mga pagnanasa ng laman, ang mga pagnanasa ng mata at iba pa, lahat ito ay mawawala. Ang sanglibutan at ang pagnanasa ito ay lumilipas. Lahat ng ito ay puro temporary. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa, physical, lahat ito ay mawawala. Huwag nating ibigin, sabi rito, ang sanglibutang ito. Huwag tayo mag-impok sa sanglibutang ito. Sapat lilipas at mawawala ang mga bagay na ito. Subalit, sabi ng Panginoon, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailan. Kung tayo gumagawa ayon sa uso ng Diyos, iyan ay mananatili. Yan ay pang magpakailanman. Naalala po natin yung mga isang tao na
nag-harvest ng sobra-sobra. Nag-harvest siya ng napakarami, hindi na niya alam kung saan niya dadalhin yung kanyang mga inani. Diba? Nalilito siya kung saan kamalig niya pwedeng ilagay yung mga sobrang kanyang ani. Na-overwhelmed siya, pero hindi niya alam yun na yung kanyang huling gabi. Kukunin na pala siya ng Panginoon. So lahat ng mga naimpok niya, nawalan lahat. Yeah? So huwag tayo mag-ipok dito sa lupa, kundi mag-impok tayo doon sa langit. Hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-iipon. Pwede naman tayo mag-ipon kung gusto natin. Kaya lang huwag tayo maging obsessed doon sa mga bagay dito sa mundo. Huwag tayo mag-focus lang sa mga bagay dito sa mundo sapagkat ito lahat ay mawawala. Lahat ito ay lilipas. Pero yung ginagawa natin para sa kalooban ng Panginoon, ito ay mananatili. Magpakailanman. Sa talatang 32, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid niyong ang Ama sa langit ay kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So lahat ng mga bagay nito, yung mga material na bagay na ito ay hinahangad din ng mga hentil o yung mga pagano. Pero alam natin, yung batid ng Panginoon yung ating kailangan. Diba? Kung ano yung kailangan ng mga hentil, batid ng Panginoon, ang mga bagay nito ay kailangan din natin. Ito yung ating pinapanalangin. Hindi tayo nakatutok sa mga bagay na ito, ng material nito. Sapagkat alam natin na itong mga ito ay lilipas. Sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Seek first the kingdom of God. Diba? Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Hanapin natin ang kanyang katwiran, ang kanyang righteousness. Diba? Pagtibayin natin ang ating relasyon sa Diyos. Diba? Hindi yung mga bagay dito sa mundo ito. Hindi yung mga material na bagay. Diba? Panatin natin yung ating riches, yung treasure na yon. Yung salita ng Panginoon. Kasi sabi ng Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart will be also. So kung nasaan daw yung ating kayamanan, nandoon yung ating pag-iisip. So make sure na ating kayamanan, yung riches ng Panginoon ang nandoon sa ating puso. Yung riches and glory ng Panginoon ang ating magiging treasure natin. Sapagkat kung saan nating treasure, nandoon yung ating puso. So kung isipin natin riches ng Panginoon, yung goodness ng Panginoon, nandoon yung ating puso. Nandoon yung ating pag-iisip, yung kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa atin. Ito, napaka-importante po talaga na tayo ay manatili sa ating Panginoon, manatili sa ating relasyon sa ating Panginoon. Maging matibay, malalim ang ating panampalataya sa Panginoon. Ito yung magiging ating kayamanan ng ating buhay. Ito hindi kailanman mawawala. Ito yung magpakailanman. Sa verse 34, kaya't huwag niyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na sa para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Huwag daw tayo, huwag natin alalahanin ang bukas. Maraming mga tao, maraming mga expert doon, lumabas ngayon yung pandemic na nagkakaroon ng mga worst scenario, ganito ang mangyayari sa mga susunod na taon, ganito ang mangyayari sa economy, ganito ang mangyayari sa kalusugan ng tao. Sino ba sila? Who are they to know the future? Diba? Diyos lang nakakaalam. Hindi ko lang nakakaalam kung ano mga susunod na mangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin ang bukas. Huwag mong alalahanin ang mga darating. Isipin mo yung ngayon. Sapagkat marami ng problema yung pangkasalukuyan. Huwag mo nang intindihin yung mga darating pa na hindi pa nangyayari. Maraming tao ganun di ba? Hindi pa problema, pinoproblema na. Bawa isang pamilya, let's say, ama nila magpupunta ng abroad, magsa-Saudi, so 2 years ang kontrata, so inahatid sa airport. Sa airport pa lang,
Paano yan kung matapos yung kontrata mo, baka hindi ka na-renew. Hindi pa nga nag-uumpisa yung trabaho eh. Iniisip mo na agad yung kontrata kung ma-renew. Napaka-advance ng kanilang, hindi naman problema, pinoproblema na kagad. 2 years pa mangyayari, pinoproblema na ngayon. Ganun yung mga tao minsan, masyadong advanced ng pag-iisip sa problema. Parang sinasabi sa English, di ba, sabi, ano ba yung sa English na, I cross the river, or I cross the bridge when I reach there. So, pupunta ako doon, tatawid ako sa tulay, pag nakarating na ako sa tulay, di ba? So, wala pa ako sa tulay, iniisip ko na yung pagtawid ko sa tulay. Parang gano'n, no? Kung nadoon na, kasi sabi ng Panginoon, no, the battle is with us, God is always happening in the current moment, day by day. Problem natin yung araw na ito. Huwag natin problemahin na masusunod pang mga panahon o mga araw. Diba? Moment by moment. Ang biyaya ng Panginoon ay moment by moment. Diba? Ang biyaya ng Panginoon ay day by day. Alalahanin natin yung araw na ito. Sapagkat ang future, antayatin ng future na mag-alala sa kanyang sarili. Diba? Kaya huwag niyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ay may alala na sa kanyang sarili. Diba? Bakit pa natin poproblemahin? Kung yung bukas na yun ay pinoproblema niya sa kanyang sarili. So, alalahanin natin, ano? Huwag tayong masyado mag-alala sa kinabukasan. Sapagkat God holds the future. Wala tayong karapatan na alamin ang kinabukasan sapagkat Diyos lamang ang nakakaalam ng kinabukasan. So kung tayo gusto nating makalayo, maiwas sa masidhing pangamba, pag-aalala, lalo na sa panahon ito ng pandemic, na malaki na o masyado ng malalim ang pangamba ng maraming tao. Masyado ng malalim ang anxiety ng mga tao. Isipin natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Isipin natin na meron tayong Diyos katulad ng nangyari sa mga apostles. Nag-worry sila hindi nila alam, nandoon lang ang Diyos, nandoon lang ang Panginoon sa tabi nila, nag-worry sila. Ganun din tayo. Isipin natin na ang Panginoon nasa atin. Nasa atin si Kristo. Sa puso natin, wala tayong dapat ipangamba. Ngayon man o sa susunod pang mga panahon. Because Christ is with us. Ang Panginoon ay nasa atin. Siya magbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito sa ating mga puso. Sabi po sa aklat ng Colosas 3:15. Okay, kung babasa, dito po tayo magtatapos. Colosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo maging mapagpasalamat. Diba? Let the peace of Christ rules our heart. Manatili sa atin ang kapayapaan ng Panginoon. Na doon tayo tinawag bilang kabahagi ng katawan natin, Panginoon. At lagi tayong magpasalamat. In every situation, you always thank God. Diba? Lahat ng mga bagay na nangyari, kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. Kailangan natin to be thankful sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Manatili sa atin ang kapayapaan, manatili sa atin ang pananalig sa ating Panginoon na hindi tayo kanyang pababayaan. Sa gitna ng pagsubok na to sa ating buhay. God bless po at magandang gabi po muna sa ating lahat. Tayo po muna magbukas sa panalangin. Muli nga, Panginoon, na masasadla kami sa isang mabigat na pagsubok po sa aming buhay, sa aming pong kasalukuyang henerasyon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang nakakaalam kung anong mangyayari sa mundo mo. You holds the key, you holds the future. Kami lang po, Panginoon, nagpapasabit sa iyo, O Diyos. We submit everything to you, Panginoon, according to your will. Alam po namin, Panginoon, may plano ka sa amin. Tulungan mo kayo, Panginoon, na amin po mapagtagumpayan ang pagsubok na ito sa aming buhay. Alisin po namin ang mga
pag-aalala, ang worry, ang anxiety sa aming mga puso, mga negative thoughts na to, Panginoon, alisin mo po sa amin, Panginoon. Ay focus namin, aming sarili, ang aming buhay, sa iyong kabutihan. Your righteousness, your kindness, at ang pagmamahal mo sa amin na hindi namin kayang ipaliwanag. Pagmamahal na inukol mo po sa amin. Kailanman, Panginoon, alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami, Panginoon, kailanman iiwanan. Ingatan mo kami, Panginoon, malayo pa kami sa anumang karamdaman, lalo na po sa COVID-19. Maging ang aming mga pamilyang, aming pong mga mahal sa buhay. Kayo po ang aming maging shield. Kayo po ang maging protection. Kayo, Panginoon, ay mga safety, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy lang pong manalig sa iyo, sa iyong kabutihan. At kami patuloy na magpasalamat sa lahat-lahat ng ginagawa mo para sa amin. Salamat po muli, O Diyos, sa buhay. Ito pong aming dalangin na may pagpuri sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa mensahe ng Panginoon na inihatid po ng ating kapatid na Louie Reyes. Nawa po sa ating mga narinig at natutunan sa gabi nito ay may sa pamuhay po natin ito. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Heavenly Father, loving God, we thank you for the opportunity to study your word, and thank you for the privilege to come before you and to pray for each other. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming narinig at mga natutunan. Nawa po ay mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Salamat din po, O Diyos, sa kalayaan, sa freedom na lumapit sa inyong lumulog. At ilapit po namin ang aming mga panalangin. Idalangin po namin ang aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa gawain ng prayer meeting. Ikaw po, Panginoon, ang magpala po sa amin. At gayon din, Panginoon, sa aming buhay, personal na mga buhay. Lead us, Panginoon, ikaw po ang manguna at ikaw lamang, Panginoon, ang nawa ang naghahari sa aming mga buhay. Sa inyo po namin ang binibigay ang lahat ng pasasalamat, kadakilaan at kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Good evening, my fellow brethren. Here's our thanksgiving and prayer requests. Please include them to your prayer time.
Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer request. We would love to pray for you.